Pinsan Kalyada. Hello mga kalingap, magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayon po tayo po ay makikipag-collab. Isa din po sa mga naging kilala po sa kalingap na marami na din natulungan. So ayan si Kapromdi po at yun, may problema po si Kapromdi at ang kanyang YouTube channel po ay nahack. So ayan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, paki-like and share po ng vlog na to. At huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe po ang aking YouTube channel, Pinsan Kalyada. So tara mga kalingap, at kamustahin po natin si Kapromdi. Na si bro. Bro, dyan na lang tayo bro. Grabe, delicates pala dito. Kaya nga eh. Yan ang pinakabahay niyo bro? Hindi, ano lang to, pinsan ko. Pinsan mo? Pinapunta niya ako dahil may may pag-uusapan. Grabe. Oh. Bro, Ang tugtog ay. okay lang. Kamusta na bro? Basta, ayos lang, medyo alam mo na. Nabalitaan ko kasi yung YouTube channel mo na hack. Kaya, Anong naging dahilan ba bakit na? Bilang din, awareness din ito sa mga kasama natin. At kumbaga, lesson learned ito. doon kasi yung YouTube ko, hindi kaya maano yung natin na pinaayos ko baga. Oo. Dahil, sabi nga, ang kukunti lang yung mga nakakapanood baga bansa. Eh ako parang natuwa dahil sabi ko pag naayos talaga nanonood lang sa akin dati lang kumbaga ito US tapos parang 3 bansa lang bro 3 bansa lang ngayon sabi ko parang natuwa ako dahil sabi pag naayos nga lahat ng bansa makakapanood kumbaga ma-unlock ba yung ngayon nung hindi ko naman nakalain siguro mga 1 week hindi ko alam, parang may nagpa-pop up sa akin na parang Google, parang is it you? Parang gano'n, kung pwede mo i-accept o ano. Oo, in-accept mo yun? Hindi ko in-accept yun kasi alam ko nakalagin na dun sa nag-aayos baga IT. Sa IT mo. Sa IT. Ngayon, hindi ko in-accept. Ngayon nilagay ko sa bulsa. Hindi ko alam kung baka nadiinan. Hindi ko lang sure. Pagkuha ko ng cellphone ko, ganito, pagkuha ko, na rin to, kumbaga wala nang naka-block na, kumbaga naka-off na. Naka-off na siya. Ngayon sabi ko parang tapos naghihingi na ng password yung cellphone ko. Nagtaka na ako ngayon, inaano ko yung YouTube ko, channel ko. Hindi na ako makapasok, bro. So anong sabi ng IT mo? Yung sabi ng IT ko parang na-hack daw ng taga France, tapos India. Di ko Grabe. Siyempre pero sa iyo pa yung Gmail yun, pwede mo pang gawin paraan yun. Yun nga, parang parang napasok niya yung yung account ko eh. Wala ka bang mga yung para security na bago mapasok man lang? Sabi nung IT, nagkaroon na daw ng backup, ginawa na daw niya kaya kumbaga secured na, may backup na. Unlike kasi dati na hindi ko pa pinapaayos. Tagal mo gano, ano ko naman. Hindi ko naman sa sinisisi yung IT. Kumbaga nagkataon lang siguro nung after nang mapaayos ko, doon na napasok siguro dahil na-open na yung lahat ng mga napasok na nung hacker. Kaya ngayon sobrang lungkot do. Kasi ang tagal ko bagang nalagaan. Sa Saudi pa ako noon, nagpupuyat ako gabi-gabi. Tapos dito nga nakapunta na ako ng Dait. Nagkaroon ng chance baga. Dito ako kasi kumukuha ng pang-araw-araw para sa pamilya. Kahit pa paano baga kumikita man ba talaga. Aminin natin sa hindi, talagang kumikita ang YouTube. Bigla-bigla na lang gano'n. Tapos ngayon, wala na talaga bro. So, paano ka ngayon babangon ulit? Anong naisipan mo? Anong mga binigay sa yung paraan para makabangon ulit? Hindi ko nga alam bro talagang na-stress na ako kasi unang-una yun ang source of income ko. Ano ba ako ibang pinagkakataan? Yun ang source of income ko. Ngayon, sabi nung advice sa akin ng IT, gawa daw ako ng ibang channel. Paano? Ilang taon ko bagang ang tagal ko bago nakabuo ng ganung subscriber, tapos nakabuo ng ang community sa Kalingap baga yung community natin yun na lang susuporta. Di ko alam kung paano kung gagawa ako tapos gano'n na naman katagal parang nawalan ako ng gana. Nawalan ka na ng gana. Di ko alam kung paano ako ulit magsisimula baga ang hirap pala ng ganito na akala nila yung iba ang daming sasabi na prank lang o April Fools o tagal pa daw ng April pero di nila alam talagang sobrang na-stress na ako. Sobrang kasi doon ako kumukuha talaga ng bro, ng pang araw-araw namin.
Hindi naman sa pag-ano, di ba? Sa totoo lang, madami matutuwa nito, sigurado. Kasi, di ba, ang daming dati na bumabati ko sa akin, dinadaw nila ako. Pero kahit dinadaw nila ako dati, nagpatuloy pa rin baga ako, bro. Yes, oo. Natuloy pa rin yung charity mo eh. Hindi ako nagpatinag sa kanila na ang daming sabi, scammer daw ako, ganun. Pero hindi ako nagpatinag doon, hindi ako umalis ng diet. Kumbaga pinatunayan ko sa kanila na hindi totoo yung mga sinasabi nila. Hanggang sa dumating na nagkaroon tayo ng extra income, palang binalik ko baga yung mga may nawala, tapos may ano, kumbaga patunay yung bro na hindi totoo yung mga paratang baga. No? Kaya sobrang nalulungkot ako bro talaga. Kaya ito, nasama-sama ako nung pinsan ko dyan. Sabi punta ka dito dahil alam naman ng pinsan ko kung gaano yung dedikasyon ko baga. Hindi all about sa money. Talagang tumutulong talaga tayo. Alam naman baga ng iba bro. Kaya sobrang sakit talaga. Grabe, di ko nga alam kung anong gagawin. So anong naisipan mo ngayong panibagong hakbang mo? Wala ka pang Wala bro, wala akong idea talaga eh. Kasi kung sisimulan ko ulit na gumawa ng panibago, Tatagalan ulit. tatagalan na naman. Kumbaga, may nag-offer nga sa akin 20,000, 30,000. Kukunin lang yung account mo? Hindi. Gagawa daw ako, bibili daw ako ng channel. Parang hirap, wala nga tayong kinikita. Ang tagal ko na bro, di ba, nung simula nung mga after nung ano, nung mga batikos baga na yun, ilang buwan ako hindi sumahod. Halos 10 months. Naapektuhan ka din doon? Naapektuhan talaga ako, pero tuloy-tuloy baga, kahit na hindi ako sumasahod, yung may extra income ako, may extra pera ako, tinutulong ko talaga. Ngayon, nandun talaga yung bukal ng pagtulong talaga. Bro, talaga kasi alam naman natin yun. Kumbaga sabi ko nga dati, nakaka-addict na talaga yung pagtulong ay. Hindi na mawala sa ano natin, hindi na mawala sa channel natin na hindi tumulong. Kasi kahit sabi natin, hindi na tutulong. Pag nakahiga ka, kinabukasan, gusto mong pumunta kung saan nag-scout pa rin. Kahit na wala akong siguradong kikitain. Kaya tapos bigla pa dumating to. Ang hirap bro, hirap. Kaya nga, sobrang ano, kahit ako sabi ko, naawa ko kay Kaprom D. Kaya sabi ko, bablog kita para maano din ba yung masabihan din yung iba, makapanood din yung iba na ganito yung nangyari sa iyo. So wala ka pa din naiisip na idea na wala talaga kasi blanco pa talaga eh. Kasi alam mo naman yung channel ko, mahal na mahal ko yung channel ko talaga bro, dahil sa Saudi pa yun eh. Kaya nga, yung kumbaga, doon ka nagmula eh. Doon talaga. Talagang marami ka ng pinatunayan doon. Hindi naman sa pag-ano po ano, meron din tayong napabahayan, may mga nabago na rin tayo ng buhay. Eh nagkataon lang talaga na may dumating na pagsubok. Kaya halos akala na ng tao, yun na talaga ako. Pero di nila alam talaga kung makakilala lang sa akin, talagang kahit si Mr. Bentiboy, makapatunayan niya na talagang tumutulong din ako talaga. Kaya sobrang nalungkot si Mr. Bentiboy nga nung time na yun. Na-advise nga niya ako, sabi niya, tutulungan kita, gawa ka ulit ng channel. Pero di ko alam kung paano magsisimula ulit. Kaya, kumbaga, ano ka na, na-down ka na, parang na-down ka pa lalo dahil sa nangyari sa iyo. No? Pero ano, lagi mo, laban lang, ituloy mo na. Hindi ko alam bro, di ko alam kung baga, ano talaga, blanco. Di ko alam kung anong gagawin ko eh. Maghingi ka ng gabay kay Lord, magdasal ka. Sabi nga ni yung IT, kasi kakilala naman daw niya si Kalinga Prab. Siya daw yung gagawa ng paraan para kumbaga mapatulong kayo. Sabi ko, ako bro, sir, di ko sigurado po sir kasi alam natin si Kalinga Prab, busy rin sa mga kumbaga, alam natin tumutulong si Kalinga Prab, pero hindi ko sure kasi nga basta ang hirap eh, ang hirap magsalita baga talaga. Ang hirap talaga, di ko alam. At ito nga, sabi nga ni Vincent Calyada, ikaw nga bro, nasabi mo, ibablog mo nga daw ako dahil para awareness din kung paano naging nawala yung channel o ano nangyari. So ano yung natutunan mo bro ngayon? Sobrang hirap yung ganyan. Oo, kumbaga yung hindi naman natin pwedeng sabihin na alagaan mo yung channel mo kasi may mga dumadating baga na hindi natin alagaan. Kasi nasa social media tayo, more on computer. Kumbaga hindi mo kahit yung channel bro, di mo alam kung mayroon na pala nagpaplano diyan. Kaya nga. Di ba? Hindi mayroon nagpaplano. Lalo na maganda yung subscriber ko. Oo. Pero may 164 subscriber ako. 1,000. Yung binebenta sa akin na subscriber nasa 2K lang, pero ang halaga nasa 15 to 20 to 30 hanggang sabi ko. Pero monetize. Tapos yung 164,000 mo, bininsan lang di ko alam na. Tingnan mo, may mga upload na ng mga parang sa games nga eh. Di ko nga alam bro. Kaya sabi nila, ano lang daw, kumbaga prank lang o nagbibiro lang ako. Hindi na biro kasi hindi ako papayag na ganun katagal na di makapag-upload ng mga charity works. At saka puro iba yung naging iba yung naging content na. Iba talaga bro. Kaya hirap talaga, grabe. So ano maipapayo mo bro sa mga kasamaan nating mga vlogger? Ayun, sa nangyari sa'yo? siguro
yung based sa aking experience, ano. Kumbaga, parang nung lalabas dito bro, baka sabihin sinisisi ko yung IT, ano. Hindi ko sinisisi, ano. Kumbaga, magtiwala ka na lang sa ano mo, sa kakaya mo sa channel mo. Huwag ka na maghangad pa ng ano, na mas, sabi nga, kasi narinig ko dati na si ganito si ganon, pinaayos, gumanda yung ano, ganun. Doon ako nagka-idea eh. Gumanda yung ano, sabi natin, si Dr. Lab. Kasi IT rin Dr. Lab yun eh. Maganda naman yung channel niya talagang sabi. Simula nung maayos, ma-open yung mga bansa na manonood. Eh, gumanda yung channel. Dumami mga viewers. Pero, mahirap kasi baka sabihin, sinisisi ko. Hindi naman sa hindi ko sa sinisisi. Kumbaga nagkataon lang siguro na after nung mapaayos ko, saka may lumabas na mga hacker. Kung matatanda mo sa live natin, may napasok ba parang boot na automatic na ano, yun daw mga hacker daw yun. Kaya nga eh. Pero kasalanan ko rin siguro dahil sa akin nag-pop up yung ano. Pero di ko talaga kilinik bro. Wala akong kilinik kasi. Sa ano mo? Kasi alam ko, naka-on na yan doon sa IT. Alam nga nung paulit-ulit siya na mag-request ng ano, di ba hindi naman gano'n, di ba? One time ano lang yan eh, one time login lang yan eh. Maliban na lang kung may ibang gadget na maglalag. Saka yung mag-a-assign sa'yo ng ano, ng permission. At saka mag-aano din pati sa kanila. Kasi kung nakalagin sa kanila, dun mapop up yung ano. Mapop up talaga. Kumbaga siguro nga na dahil napasok ko sa ano, pati nga to cellphone ko bro, iba na yung ano nito, iba na yung Google account. Grabe. Kasi hindi na yung dating account ko. Pinasok niya pati yung ano nito, yung Facebook ko. Iba na din. Kaya inaano ko po, no, baka may mag-message po sa inyo na gamitin yung account ko, mali mo nanghihingi. Hindi po ako 'yon. Kumbaga hindi ako 'yon. Kasi napasok po talaga ng hacker. Ang nakalagay dun sa ano is sabi ni Sir, yung IT, taga France. Grabe, no? Tumira. Kaya tingnan niyo naman yung upload ko po. Makita niyo po yan doon sa channel ko ngayon. Pero hindi pa naman yan totally binubura yung mga upload ko doon. Yung mga charity works doon na naka-upload. Pero mayroon na siyang additional na daily nag-upload. Minsan nga, 2 yata sa isang araw. 3 pa nga. Oo. Puro mga 1 minute to 2 minutes ang ano. So kung mapapanood dito bro nung nag-hack sa'yo. Ay, sana makaintindi ka sana ng Tagalog ano. Kasi di naman tayo marunong mag-English eh. Sana gamitin mo yan sa ano, sa maganda yung channel ko na yan. Kasi sa totoo lang, inalagaan ko yung channel na yan. Hindi para sa pansarili ko lang. Para yung platform kasi ng YouTube, yung pong ginamit namin para kahit pa paano makatulong po kami sa mga nasa laylayan ano. Hindi po namin kasi intention na maggagawa ng mga kung ano diyan. Sana po ay magamit niyo po sa maganda yan. Grabe, parang pinabayaan mo na din parang inayawan mo yung channel mo. Kasi sabi bro ng IT wala na daw pag-asa eh. Totoo. Kaya grabe. Doon ako na-dismaya talaga bro. Gusto ko araw-araw ako mag-inom eh. Grabe, wag mong gawin yun bro. Mahirap na magkasakit ka din. Hindi, ang hirap talaga bro dahil unang-una sabihin na natin na wag na tayong mag-ano. May kita talaga. Diyan ako kumukuha ng ano ng pangsutos sa pamilya ko din. Hindi lang para sa mga tinutulungan natin ano. Talagang pinagbabalance po namin eh. Talagang sa pamilya saka po diyan sa ano. Paano po ngayon ang mangyayari? Although meron akong pinagkakita ngayon na ano, maliit lang po yung ito pa rin po yung source of income po yung ano talaga. Sa YouTube. Yung channel ko po talaga sa ano. Paano pa yun bro? Paano po may manonood sa akin yan? Lalo na ngayon, hindi na po yun yung channel ko kung gagawa ako ng panibago. Kikita pa ba yun kung sakali na gagawa ako ng panibago tapos tutulong ako? Paano pa po yun? Alam naman natin na nagbibigay baga tayo sa ano-ano. Paano pa kayo? Kumbaga din ka din kumukuha kasi ng pantulong. Tapos kung gagawa ka ng bago, ano yung pang sasuporta mo? O nga? Kung gagastos ka kunyari ng siyempre bago, hindi pa kilala ng mga viewers natin na ano, na ito pala si Kaprom the Vlog pala ito, panoodin natin kasi tumutulong. Paano kung hindi na nila kilala yung channel? Grabe, kumbaga nakatatak na din talaga ang Kaprom D no? Oo, kahit pa paano kahit pa paano. Kumikita talaga din bro, pero after kasi nung mga nangyari nung nakaraan, pero ito na po gagamitin ko rin yung pagkakataon. Yung mga nakaraan po na sinasabi sa akin na yung mga basher baga, yung mga minsan kasama pa nga natin yung mga tumitirada talaga eh. Wala po akong ginawang masama. Ito lang. Kasi ang hangad ko lamang po talaga ng ano na yon, makatulong din kasi sila naman po yung nag-asa akin ng tulong para makabili ng property na yon. Tapos bandang huli, yung mga nabigay na nilang pera sa akin kukunin. Hindi naman ako yung may-ari, nagindaan lang baga ako. Para makarating doon sa may-ari. Siyempre, yung may-ari, nagastos na niya yung pera niya. Yung pera nung kunyari, ikaw bro,
na May padala para sa akin. Oh, hindi, kunyari bro, ikaw gusto mong bumili ng property sa lugar na to, gusto mong bumili ng lupa. Excuse. Papadaan mo sa akin. Hindi, ibig sabihin, bibigay ko doon sa may-ari. Basta gasto sa may-ari. Ngayon, nung umayaw ka na, sa akin mo kukunin. Ano saan naman ang ano? Bakit wala naman sa akin pera doon sa may-ari? Hindi naman ako yung may-ari na binilhan mo. 'Di ba? Kaya yung mga paratang na yun, sobrang hindi ko alam bro, gagawin ko, tuloy ako. Tas ang mahirap pa noon, hindi naman sa pag-ano, yung mga kasama pa natin minsan ng Tumira sa'yo. yung mga iba yung tingin sa'yo, kumbaga parang feeling nila totoo. O kumbaga na-underestimate ka din na talagang gagawin niya, wag ganun. Hindi nila alam kasi yung totoong ano, nangyari. Ang makakapagpatunay niya si Mr. Benty Boy talaga. Kung ano yung mga ginawa ko dati noon. Kaya tingnan mo, nung magkaroon ako ng kakait pa ng extra, yung mga kahit hindi ako yung ano, binigay ko baga bro. Binigay ko sa kanila. Tapos itong nangyari na nga, nawala yung channel ko. Paano pa? Ano bro talaga. Bangon lang bro, bangon lang. Kaya yan. Sobrang sakit talaga. Ang hirap ng ano, di ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Try mo na lang din siguro yung punta din kay Kalinga para patulong ka. Yun ang munang maging first move mo. First move, hindi. Siguro, Kalinga problem, hindi naman tayo pahindi. Kahit na ano naman yung ano. Siguro kung mapanood dito na yung Kalinga Prab, kung ano man yung sabihin ko na kung willing naman ako talaga humingi ng tulong kasi unang-una diyan naman talaga ako ng pantustos ko sa pamilya ko. Kaya nga. O paano pa? Kung sakali man bro, no? Baka naman. Kung sakali na mapatulungan tayo na kahit pa paano ma-monetize. Di ba pag na-monetize ka naman? Tuloy-tuloy na. Pwede na tayong tumulong ulit. Kasi wala naman talagang paano tayo gawin kung wala naman tayong income? Paano tayo tutulong? Basta bro, laban ha. God bless sa'yo bro. Kaya mo yan. Isa ka na bro kasi talagang hirap. Okay lang. At least nalaman ko din yung ano mo talaga. Na grabe talaga yung pinagdaanan mo. Thank you bro. Grabe. Ano ka lang, keep praying lang ano. At ako'y mapunta na din bro. Salamat. Salamat bro. Salamat. God bless. Ingat, bye-bye. Salamat bro. Ingat ka ha. Ingat ka. Okay. At alis na rin kami. Punta na rin kami kasama ko yung pinsan ko. Sige bro. Okay, Thank you. Okay. Ingat bro. Ingat. Okay.